Kabanata 1161. Ako ay isang langgam lamang, ang sabi ni Imoke, ang kanyang boses ay halos hindi naaayon sa bulong. Ang mga nakamasid, ang kanyang mga tapat na kampon, ay nakatayo sa nakatulala na katahimikan, ang kanilang mga panga ay nakabuka sa hindi makapaniwala. Ito ay si Imoke, ang nangunguna sa Four Workings, isang iginagalang na panauhin ng Divine Palace, isang pangalan na umalingaw-ngaw sa buong mundo ng paglilinang. Gayunpaman, ngayon, siya ay natalo ng isang mortal. Bagaman nahihirapan silang tanggapin, ang hindi maikakaila na katotohanan ay nasa harapan nila. Sumulyap si Lito sa karamihan, pagkatapos ay dahan-daang itinaas ang kanyang paa mula sa dibdib ni Imoke. Ang mga nasasakupan ay naghiwalay tulad ng dagat na pula na nagpapahintulot kay Lito na dumaan. Samantala, pabalik sa tirahan ng Leo, bumalik si Annalisa mula sa kanyang shopping trip. Si Clarissa, nagulat, ay nagtanong, bakit ka nakabalik kaagad? Si Fiona, nang mapansin ang pagkawala ni Lito, ay nagsalita, nasaan si Lito? Nagpout si Annalisa, oh, siya. Nasa malaking problema siya. Pinatay niya ang Blue Rhino Beast ni Working Imoke at dinala sa mansyon ng Working. Ano? Lumitaw si Zenan, ang kanyang ama, na lumalakas ang boses, maaapektuhan ba tayo nito? Huwag kang mag-alala, ama, sagot ni Annalisa na may pagmamalaki ng ngiti, na ipaliwanag ko na sa Working na wala itong kinalaman sa atin. Wala siyang ipinakitang tanda ng pagkabalisa sa pagkakahuli kay Lito. Nanginginig ang boses ni Fiona habang nagtanong, kung gayon. Nakiusap ka ba para kay Lito? Ano ang mangyayari sa kanya ngayong naibalik na siya sa ari-arian ng War Prince? Nagkibit-balikat si Annalisa, hindi ko talaga masabi. Seryoso ang tono ni Zenan, ito ay isang delikadong sitwasyon. Ang Blue Rhino Beast ay isang kamakailang pagkuha ng War Prince, at medyo nagustuhan niya ito. Dahil napatay ito ni Lito, malamang na hindi siya madaling palayain ng War Prince. Anong ibig sabihin nito? May bahid ng pag-aalala ang boses ni Fiona. Ibig sabihin. Napatingin si Zenan kay Clarissa bago nagpatuloy, maaaring siya ay patayin o malubhang baldado. Ano? Nanginig ang katawan ni Fiona, at halos himatayan siya. Mabilis siyang pinatahimik ni Clarissa, lumilibot ang kanyang mga mata sa paligid habang nagsasalita, Fiona, hindi ito ganap na walang pag-asa. Ang aking asawa, kahit na hindi maimpluwensyahan, ay may isang kaibigan na maaaring makialam. Kung maaari natin siyang makiusap sa ngalan ni Lito, maaaring may pagkakataon pa. She paused, then added, if we approach him sincerely, he might be willing to help. Kumapit si Fiona sa maliit na pag-asa na ito, kung gayon, nakikiusap ako na ayusin mo ito. Bahagyang ngumiti si Clarissa, pero kailangan mong sumama sa amin para makilala siya. Tumango si Fiona, namumula na ang kanyang mga mata, syempre. Si Clarissa ay nagulat sa kung gaano kabilis ang pag-usad ng mga bagay parang ang langit ay nasa kanyang panig. Matapos gawin ang mga kinakailangang paghahanda, pumunta si Zenan upang ipaalam kay Commander Chen, at hindi nagtagal, nag-ayos sila na magkita sa isang lokal na tavern. Si Fiona ay nabalisa sa buong paglalakbay, ang kanyang isip ay napuno ng pag-aalala para sa kanyang anak. Si Clarissa, sa kabilang banda, ay natuwa sa loob ngunit gumawa ng sama-samang pagsisikap na magkunwaring nag-aalala. Lihim niyang hiniling na mamatay si Lito, na nakikita siyang walang iba kundi isang pasanin. Pagdating sa private room ng restaurant, bagong ayos lang sila nang pumasok mula sa labas ang isang lalaki na nasa early 40s. Siya ay may isang bilog na mukha, bahagyang namumula ang balat, at maliliit, tusong mga mata na kumikinang sa tuso. Sa kabila ng kanyang hindi kapansin-pansing hitsura, nakasuot siya ng mga opisyal na damit, naglalakad na ang kanyang mga kamay ay nakadikip sa kanyang likod at ang kanyang tiyan ay nakausli, na sinusundan ng dalawang masunuring nasasakupan. Nagpapakita ng awtoridad ang kanyang kilos. Ang lalaking ito ay si Hanan Chen, isang kapitan na naglilingkod sa Imperial Divine Palace. Nang makitang pumasok si Hanan, agad siyang sinalubong ni Zina ng isang mainit na ngiti. Captain Chen, salamat sa pagsang-ayon mo. Please, take a seat. Mayabang na tumango si Captain Chen at nakaupo lang ng mabilis na sumenya si Zenan kay Clarissa gamit ang kanyang mga mata. Agad na hinailan ni Clarissa si Fiona para tumayo. Captain Chen, ito ang mahal na kaibigan na binanggit ko sa iyo, Fiona Yu. Ibinaling ni Hanan ang kanyang tingin kay Fiona, at agad na nagningning ang kanyang mga mata sa kasiyahan. Not bad? Medyo ang ganda. Nang marinig ito, bahagyang kumunat ang noo ni Fiona. Dahil sa nakatitig na tingin at mapang-akit na tono ni Hanan, hindi siya komportable. Gayunpaman, alang-alang sa kanyang anak, tahimik siyang nagtiis. Umupo siya ng tuwid at nagsalita kay Hanan na may seryosong ekspresyon. Captain Chen,
Kung mailigtas mo ang aking anak, ako ay lubos na nagpapasalamat. Sa una, si Hanan Chen ay nag-aatubili na dumating nang marinig na ang babae ay may anak na lalaki. Ngunit nang makita ang kagandahan ni Fiona, hindi niya maiwasang mabigani at determinadong makuha siya. He chuckled. What a coincidence. I happen to be sworn brothers with Imoke. Getting him to release someone is as simple as saying the word. Sa mga salitang ito, agad na lumiwanag ang mga mata ni Fiona, at isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Ang kanyang maningning na ngiti ay lalo lamang siyang nakakabighani, na nagpapatindi sa hindi mapakali na pagnanasa ni Hanan. Kung gayon, guguluhin kita, Commander Chen. Ipinahayag ni Fiona ang kanyang pasasalamat. Humigop ng tsaa si Hanan, ang kanyang mga daliri ay mahinang tumutugtog sa mesa. Gayunpaman, si Imoke ang nangunguna sa Four War Kings. Ang pagtawag sa pabor na ito ay may malaking halaga para sa akin. Ang kanyang mga salita ay isang malinaw na pahiwatig. Agad na tumango si Fiona. Huwag kang mag-alala, gagawin ko ang aking makakaya upang matugunan ang anumang mga pangangailangan sa pananalapi na mayroon ka. Binigyan siya ni Commander Chen ng isang makahulugang tingin. Sa tingin mo ba kailangan ko ng pera? Saglit na nag-alinlangan si Fiona, pagkatapos ay itinikom ang kanyang mga ngipin. Kung espiritual na elixir o cultivation technique ang gusto mo, may iilan akong iaalok. Ito ang mga bagay na orihinal niyang nilayo na itabi para kay Lito. Nako, Fiona, paanong napakapal mo? Si Clarissa, na tahimik na nakaupo sa gilid, ay hindi na nakapagpigil at nagsalita. Si Commander Chen dito ay nangangailangan ng asawa. Ano? So iyon ang ibig mong sabihin. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Fiona. Bigla siyang tumayo at tinungo ang pinto. I'm sorry, pero wala yan sa tanong. Hinawakan ni Clarissa ang kanyang braso. Fiona, huminahon ka. Galit na galit si Fiona. Clarissa, I can't believe you brought me here to set up me with this man. I already have someone I love. I don't need to marry again. Anong klaseng pag-ibig? He's just immortal, a good for nothing. Napangisi si Clarissa. Kung ganyan ang pagsasalita mo sa kanya, malamang na misjudge ako sayo. We're through. Nilampasan ni Fiona si Clarissa. Isipin mo ang anak mo. Binigkas ni Clarissa ang kanyang trump card. Sa katunayan, ang mga hakbang ni Fiona ay nanghina. Nang makita ni Clarissa ang kanyang taktika, mabilis na nagdagdag ng gasolina sa apoy, ang ari-arian ng War Prince ay hindi ordinaryong lugar. Si Lito, isang mortal lamang, ay malamang na mapahamak sa loob ng mga pader nito. Kahit na siya ay lumitaw, siya ay magiging isang sirang tao. Matitiis mo bang makita siyang nabawasan sa ganoong kalagayan? Sa mga salitang ito, tumulo ang luha sa mukha ni Fiona habang bumubulong, marami akong utang kay Lito. Para iligtas siya, wala akong kinakatakutan. Eksakto. At saka, si Commander Chen ay isang mataas na opisyal sa Divine Palace. Sa kanya bilang patron, magiging mas maliwanag ang kinabukasan ni Lito. Nagalit si Clarissa, kung hindi, paano magagawa ng isang mortal na pangalan para sa kanyang sarili sa larangan ng paglilinang. Naikuyom ni Fiona ang kanyang mga kamao, na punit ang kanyang puso sa labanan. Tinakpan niya ang kanyang mukha, humikbi siya, hayaan mo akong isipin ito. Nang makitang may epekto ang kanyang mga salita, itinulak siya ni Clarissa sa isang upuan, pagkatapos ay mag-isip ka kaagad. Dahil doon, sinulyapan niya ng makahulugang tingin si Commander Chen, na tumingin kay Fiona ng may kumpiyansa, determinadong ekspresyon. Nang bumalik si Lito sa tirahan ng Leo, nakita niyang wala ang kanyang ina. Nang hahanapin siya nito, lumingon siya at nakasalubong si Annalisa. Ikaw, kamusta ka na? Tinitigan ni Annalisa si Lito, gulat na parang nakakita ng multo. Malamig na ngumiti si Lito, ganyan ba talaga kagulat? Ha, syempre, akala naming lahat ay patay ka na, hinisyo ni Annalisa, pinaikot ang kanyang mga mata. I guess the War King was feeling maawain at hindi mapakali na harapin ang isang mortal na katulad mo. Naka-jackpot ka talaga, no? Mabagal na nagsalita si Lito, mahinahon ngunit matatag ang boses, paano kung sabihin ko sa iyo na natalo ko ang War King? Paf! Humagalpak ng tawa si Annalisa, ang kanyang mga mata ay umiikot sa malayo na tila ba natigil sila. Are you kidding me? You, a nobody from the mortal world. In the eyes of our immortal cultivators, you're nothing but a waste of space. You daig the War King. That happened when pigs fly. Natahimik si Lito, na pagtantong walang saysay na makipagtalo sa isang tulad niya. Nasaan ang aking ina? Tanong niya, matinis ang tono niya. Ngumisi si Annalisa, ang kanyang mga labi ay kumukulot sa pang-aalipusta. Bakit ko naman sasabihin sa'yo?
Sino ka ba sa tingin mo, kinakausap ako ng ganyan? Nagdilim ang mga mata ni Lito, ang kanyang boses ay mababa at mapanganib. I'll ask you one more time. Where is my mother? Kung hindi ka sumagot, don't blame me for what happens next. Oh, tingnan mo, lahat ng bark at walang kagat. Tumalikod si Annalisa, ang mga kamay sa kanyang balakang, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa pagsuway. Sige, ipakita mo sa akin kung ano ang mayroon ka. Bago pa man niya matapos ang kanyang pangungusap, sumulong ang kamay ni Lito, na humawak sa kanyang lalamunan ng may lakas na bakal. Nanlaki ang mga mata ni Annalisa sa takot nang maramdaman niya ang napakalaking aura ng layuning pagpatay na bomb-alot sa kanya, na nagpalamig sa kanya. Ikaw! Ikaw! Nabulunan siya, halos hindi bumulong ang boses, hindi makasigaw. Sabihin mo sa akin kung nasaan ang aking ina, ungol ni Lito, ang kanyang mukha ay nabaluktot sa galit. Huwag mong sayangin ang oras ko, baka mawalan ako ng kontrol sa lakas ko. Humigpit ang hawak niya, at huminga si Annalisa, namutla ang mukha niya nang mapagtanto niya ang bigat ng kanyang sitwasyon. Naramdaman ni Annalisa na parang mapuputol ang kanyang leeg. Ang nakakatakot na bahagi ay na si Lito ay hindi nagpakita ng intensyon na huminto. Nagpunta sila sa tavern. Sa wakas ay umimik si Annalisa, nanginginig ang kanyang boses sa pag-iyak. Anong ginagawa nila sa tavern? Tanong ni Lito, ang kanyang boses ay matalas at nag-aakusa. Ako. Hindi ko alam, humihikbi si Annalisa. Mukhang may kakilala sila Saang tavern? Umungol si Lito, ang kanyang intuition ay sumisigaw na si Clarissa ay hindi maganda. Sa sandaling nagawa ni Annalisa na masabi ang address, sa wakas ay pinakawalan siya ni Lito. Bumagsak siya sa sahig, nanlalambot ang katawan at nanginginig. Nang walang pag-aalinlangan, tumakbo si Lito patungo sa tavern. Umupo si Annalisa sa malamig na sahig, tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha habang hindi mapigilan ang kanyang pag-iyak, nanginginig pa rin ang kanyang buong katawan dahil sa pagsubok. Samantala, sa isang pribadong silid sa tavern, si Fiona ay nakikipagbuno sa kanyang sariling pagdurusa. Hindi niya kayang magpasakop sa Commander Chen na ito, ngunit hindi rin niya maatim na mamamatay ang kanyang anak. Si Hanan Chen ay naiinip na. Nakapagpasya ka na ba? My time is valuable. Just nod. And with a word from me, your son will be safe. Otherwise, knowing what I do about Emo, your son's fate doesn't look promising. Sa kanyang mga sinabi, nanginig ang katawan ni Fiona. Pinagmasdan ni Hanan ang kanyang mukha na puno ng luha, lalo lamang lumalakas ang kanyang pagnanasa. Hinawakan niya ang macelan at maputlang kamay nito. Miss you? Kung papayag ka, pinapangako kong pretuhin kita ng mabuti. Walang ibang naramdaman si Fiona kundi pagkasuklam. Nagpumiglas siya ng husto, sinusubukang kumawala. Bitawan mo ako. Napangiti ng pilyo si Hanan, kung mas pinipigilan mo, Miss You, mas gusto ko ito. Biglang umalangaw-ngaw ang malakas na kalabog sa kwarto nang bumukas ang pinto mula sa labas. Pumasok si Lito, ang kanyang mga mata ay agad na nakatutok sa eksenang nasa harapan niya, hinawakan ni Hanan ang kamay ng kanyang ina, ang mukha nito ay may takip ng pagsuway. Isang nakakatakot na aura ng pagpatay na hangarin ang lumabas sa buong pagkatao ni Lito. Humihingi ka ng kamatayan. Angal niya, niyanig ng boses ang kwarto. Sa isang mabilis na galaw, naghatid siya ng isang malakas na sipa sa dibdib ni Hanan, na nagpalipad sa kanya sa pader. Si Hanan ay umubo ng isang subo ng dugo bago bumagsak, na wala ng malay. Ang buong sequence ay nangyari ng napakabilis na walang sino man ang nagkaroon ng oras upang mag-react. Si Clarissa, nanginginig sa takot, ay sumigaw, ikaw. Tapos ka na. How dare you put a hand on Captain Chen? Ang kanyang mga salita ay nakakuha lamang ng atensyon ni Lito. Ang malamig at matalim na titig nito ay nakatutok sa kanya. Hindi lang ako ang tatama sa kanya, pati ikaw ay sasampalin din kita. Angal niya. Walang pag-aalinlangan, naghatid siya ng isang malupit na sampal sa mukha ni Clarissa, ang tunog ay umaalingaw-ngaw ng matindi sa maigting na katahimikan. Kabanata 1162. Ang kamay ni Lito ay tumama sa mukha ni Clarissa ng isang matalim na bitek, at si Clarissa ay nagpakawala ng isang malakas na sigaw na maaaring gumising sa mga patay. Humakbang si Zinan, namumula ang mukha sa galit. How dare you strike an elder? Sumigaw siya. Lumingon si Lito sa kanya, isang malamig na ngiti ang naglalaro sa kanyang mga labi. Muntik ko nang makalimutan na nandito ka pala, pang-iinis niya. Dahil doon, itinaas niya ang kanyang paa, handang sumipa, ngunit mabilis na namagitan si Fiona. Lito, huminahon ka. Nagmamakaawa si Fiona, nanginginig ang boses niya sa takot na panagutin nila si Lito. Napangisi si Zinan. It's too late for that now. He's injured Commander Chen.
Walang makakapagligtas sa kanya. Karapat-dapat sa death penalty ang bastos na iyan. Sumirit si Clarissa, hinawakan ang kanyang pisngi, puno ng lason ang kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, dalawang tauhan ni Hanan Chen ang sumugod sa silid. Ang isa ay nagmamadaling umalis upang tumawag ng mga reinforcement, habang ang isa naman ay hamarang sa pinto, pinipigilan si Lito na umalis. Ang mga labi ni Lito ay pumulupot sa isang mapanoksong ngiti. Don't worry. I'm not going anywhere. I'll see this through to the end. Sino ka sa tingin mo para humingi ng kahit ano? Napasigaw si Clarissa, itinuro ang isang nag-aakusa na daliri kay Lito. Sinusubukan lang naming tulungan ka. Kung hindi dahil sa pakiusap ni Fiona, sa tingin mo ba maaabala ka namin? Mabilis na sumingit si Fiona, Clarissa, pakiusap, pabigla-bigla lang si Lito. Huwag kang magalit. Tulungan kaming makahanap ng paraan para makaalis dito. Ngumuso si Clarissa. There's no way out. He's beaten Commander Chen Taepul. He's as good as dead. Walang makakapagligtas sa kanya ngayon. Namula ang mukha ni Fiona. Clarissa, I'm begging you. Lumuhad ako kung kailangan. Gumalaw siya na parang lumuhad. Mahigpit na hinawakan ni Lito ang braso ng kanyang ina at sinabing, hindi na kailangang magmakaawa sa kanila. Magiging maayos din ako. Ngumisi si Clarissa, nanliit ang kanyang mga mata sa pangungutya. I wonder where you get your confidence from. You've made a grave mistake, yet you still act so sure of yourself. Sa sandaling iyon, biglang may naalala si Zinan at nagtanong, naguguluhan, hindi ka ba inaresto at dinala sa mansyon ng prinsipe ng digmaan? Tila naalala rin ito ni Clarissa, nakakunot ang kanyang noo sa pagkalito. Paano nakaalis si Lito nang hindi nasaktan? Mahinahong sumagot si Lito, natalo ko si Emoke. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito sa kanyang bibig, kapwa natigilan sina Clarissa at Zinan, pagkatapos ay humagalpak sa hindi mapigil ang pagtawa. Si Clarissa ay tumawa ng husto kaya tumulo ang mga luha sa kanyang mukha, napahawak sa kanyang tiyan habang hinihingal, Fiona, mukhang hindi lang mayabang ang anak mo talagang delusional. Eksakto. Sinong nasa tamang pag-iisip ang magsasabing natalo ang prinsipe ng digmaan? Tatawa ang mga tao sa kanilang ulo kapag narinig nila ito. Dumb-oble ang tawa ni Zinan, na parabang ngayon lang niya narinig ang pinaka-nakakatawang biro sa mundo. Pinagmamasdan sila ni Lito na may malamig, hiwalay na tingin, na walang karagdagang paliwanag. Para sa kanya, ang dalawang ito ay ang tunay na biro. Pagkaraan ng ilang sandali, pinalibutan ng grupo ng mga gwardya ang tavern. Dalawa sa kanila ang dinala ang walang malay na si Hanan, habang ang isang lalaki na tila kapitan ay humakbang at sumigaw kay Lito, bata, nasugatan mo ng husto ang kapitan ng Imperial Divine Palace. Sasama ka sa amin. Nakagat ni Fiona ang kanyang labi, ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Sumugod siya sa harap ni Lito at nagmakaawa, Sir, ako po ang nakasugat kay Captain Chen. Sa halip, kunin niyo na ako. Nay, sasama ako sa kanila. Magiging maayos ang lahat, tiniyak ni Lito sa kanya, marahang tinapik ang kanyang balikat bilang isang nakakaaliw na galaw. Pinipigilan ni Fiona ang kanyang mga luha, mabigat ang kanyang puso sa pag-aalala. Ngumisi si Clarissa sa gilid, tiyak na mapaparusahan ka sa pagkakataong ito, at karapat-dapat ka. Zinan Mok, huwag mong sabihin iyan. Kung tutuusin, siya ang tumalo sa War King. Kahit na ang Palace Master ay maaaring kailanganin siyang magpakita ng paggalang. Sa susunod na magkita tayo, baka kailangan na nating yumukod sa kanya. Nako, natatakot ako. Hinawakan ni Clarissa ang kanyang dibdib, gumawa ng labis na ekspresyon. Sayang, ang lahat ng ito ay pantasya lamang ng walang isip. Hindi nagtagal, kinuha si Lito. Mahinang umupo si Fiona sa isang upuan, bumubulong, kasalanan ko ang lahat. Kung hindi tayo pumunta rito, hindi sana nagkaproblema si Lito. Si Clarissa at ang kanyang asawa, gayunpaman, ay nagniningning sa kagalakan, sabik na inaasahan ang parusa ni Lito. Si Lito ay dinala ng mga gwardya sa isang mabangis at mabahong piitan. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang nasasakupan ni Hanan Chen, may ibinulong sa kapitan ng gwardya bago maingat na iniabot sa kanya ang isang bag ng gintong barya. Ngumiti ang kapitan ng gwardya, huwag kang mag-alala, sisiguraduhin namin na magiging masaya siya. Tutal, ordinaryong tao lang siya. Walang pakialam kung mamatay siya. Much obliged, tumawa ang subordinate. Sinabi ni Captain Chen na ililibre kanya ng masarap na pagkain kapag namatay na ang batang ito. Ngumisi ang kapitan ng gwardya, walang problema, walang problema. Sinulyapan ng masama ng nasasakupan si Lito bago tumalikod para umalis. Anak, huwag mo kaming sisihin, nakangiting sabi ng kapitan ng gwardya. Ang malas mo lang sa pagtawid kay Kapitan Chen.
Siya ay sikat sa hindi naglalabas ng sama ng loob ng hindi naparusahan. So, anong sinabi niya sa'yo? Tanong ni Lito. Maaaring sabihin din sa iyo, dahil hindi ka tatagal ng higit sa 1 oras, sagot ng kapitan ng mga gwardya, na kinakalikot ang mga susi sa kanyang kamay. Inutusan niya kaming ikulong ka sa cell number 1. Cell number 1. Umalangaw-ngaw si Lito. Napangisi ang kapitan. Eksakto. Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, doon namin pinananatili ang mga pinakakasuklam-suklam na kriminal. Actually, to be more precise, it's more like a gladiator pit. Ang mga pinakabisyosong kriminal ay itinapon doon para labanan ang isa't isa. Ang huling nakatayo ay ang pinakamalupit sa kanilang lahat. Huminto ang kapitan, nag-iisip. Sa ngayon, tinatawag namin siyang blood drinker. Tuwing may napapatay siya, iniinom niya ang dugo nila. Siya ay naging kampyon sa loob ng 10 taon na ngayon. Walang sino man ang nagawang talunin siya sa loob ng 1 dekada. Ang mga nabigo ay hindi hihigit sa mga balat ng tao. Mabagal na nagsalita ang kapitan, ang pinakamatagal na nakatagal laban sa kanya ay 12 oras, at malakas iyon. Ikaw. Maswerte kang magtagal ng 1 oras. Habang nagsasalita siya, lamusong sila sa ilalim ng lupa sakay ng cable car na gamit. Madilim ang lugar, na may lamang isang maliit na lampara ng langis bawat 10 metro. Makapal ang hangin sa amoy ng pagkabulok at amag. Sa mahinang liwanag, ang mabatong pader ay kumikinang na nakakatakot. Ang lupa ay mamasa, at bawat ilang hakbang, sila ay humahakbang sa isang puddle. Naglakad sila papunta sa dulo ng koridor, kung saan nakahandusay ang isang mabigat na pintong bakal sa lupa. Ang mga gwardya, na armado, ay nagtaas ng kanilang mga sandata bago binuksan ang pinto. Isang makapal na alon ng amoy ng dugo ang tumama sa kanila. Nagsimulang magretching ang ilang gwardya, habang ang iba naman ay namutla. Lumingon ang kapitan ng mga gwardya kay Lito at nakangiting sinabi, maaari kang tumalon sa iyong sarili, o maaari kitang itulak ng kaunti. Walang salita, tumalon si Lito pababa sa kadiliman. Mabilis na isinara ng mga gwardya ang mabigat na pinto sa likuran nila. The captain chuckled, ang lakas ng loob ng bata, ibibigay ko sa kanya yan. Sayang hindi siya magtatagal. Matapos isecure ang pinto gamit ang 3 mabibigat na kandado, tuluyang umalis ang mga gwardya sa pinangyarihan. Mga lalaki, anunsyo ng kapitan, naging mapagbigay si Teniente Chen sa kanyang barya. Ngayong gabi, idaraos ko kayong lahat sa isang piging. Sabay-sabay na naghiyawan ang mga gwardya, salamat, kapitan. Makalipas ang ilang oras, nagkalat ang mesa ng mga labi ng kanilang pagkain. Tinapik ng kapitan ang kanyang nakaumbok na tiyan at nagtanong, gaano katagal na ang batang iyon? Sumagot ang isa sa kanyang mga tauhan, mga 4 na oras. Tumango ang kapitan, that should be enough. Let's go check on him. Inakay niya ang kanyang mga tauhan pabalik sa piitan. Nang buksan nila ang mabigat na bakal na pinto, sumilip ang kapitan sa dilim at nakita ang 2 anino na figure. It's too damn dark in here. Ungol niya, nakasimangot. Sindihan mo ang lugar. Mabilis na sinindihan ng mga gwardya ang mga sulong, na sobrang lumiwanag ang piitan. Nakapikit ang kapitan habang lumilingon sa paligid, saka ngumisi. Dapat nagpipista ang bloodthirsty demon. Malamang ang sarap ng batang ganoon. Habang ang kanyang mga mata ay nakatutok at pinagmamasdan ang eksena sa ibaba, siya ay nagpakawala ng isang malakas na sigaw, ang kanyang katawan ay napaatras sa gulat bago siya bumagsak sa sahig. This can't be. Siguradong may nakikita ako, niloloko ako ng mata ko. Marahas na nanginginig ang kanyang mga mata habang paulit-ulit niyang inuulit ang mga salitang ito nang hindi makapaniwala. Captain, anong meron? Ang isa sa mga mas matapang na gwardya ay sumandal upang tumingin, at nang makita ang eksena, siya rin ay sumigaw ng pagkamangha. Sa loob ng piitan, ang sahig ay nagkalat ng hindi mabilang na mga natuyong bangkay. Ang tanging malinaw na espasyo ay inookupahan ng iisang upuan ang pahingahan ng kasumpa-sumpa na dugo-drinking demon. Ngunit ngayon, ang kalmadong nakaupo sa upuang iyon ay hindi ang dugo-drinking demon, kundi si Lito, na tumalon 2 oras lang ang nakalipas. At nakaluhod sa lupa sa harap ni Lito ay isang lalaking nanginginig na hindi mapigilan, paulit-ulit na yumuyuko. Ang lalaking iyon ay walang iba kundi ang dugo-drinking demon mismo. Ang tanawin ay nagpaiwan sa lahat ng mga gwardya na hindi nakaimik, ang kanilang mga isipan ay nalilito dahil sa lubos na imposibilidad nito. Tahimik na nakaupo si Lito sa upuan, ang isang paa ay casual na tumawid sa kabila. Sa wakas, tumangala siya at sinalubong ang tingin ng kapitan ng gwardya. Ano ang pangalan ng diablo na ito? Pinagpawisan ng malamig ang kapitan ng gwardya at agad na sumigaw ng utos, I lock ang pinto, ngayon na.
Ang mga gwardya ay nagsimulang kumilos, na sinigurado ang mabigat na bakal na pinto na may 3 patong ng mga kandado. Nang maisara ng mahigpit ang pinto ay nakahinga ng maluwag ang kapitan. Boom! Sa isang iglap, isang nakabibinging kalabog ang umalangaw-ngaw sa hangin habang ang bakal na tarangkahan ay nagkapira-piraso. Bago pa makapag-react ang sinuman, nakatayo na si Lito sa harap ng karamihan. Bahagya niyang ibinaling ang kanyang ulo, hinarap ang uhaw sa dugo na demonyong nakakulong sa piitan, maghintay ka rito. Ang demonyo, kadalasang mabangis at walang kibo, ay tumango ng maamo, ang ekspresyon nito ay pinaghalong pagsunod at kawalan ng kakayahan, mukhang kaawa, awang maliit at mahina. Si Lito, na parang hindi nakikita ang mga gwardya, ay kumpiyansang humakbang patungo sa labasan. Ang kapitan ng mga gwardya, na nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit, ay sumigaw, "How dare he look down on us like this? Men, attack!" Nang marinig ito, ang demonyo sa piitan ay nagpakawala ng mapanukso at mapanuksong tawa. Nang akmang hampasin ng mga gwardya, casual na pinitik ni Lito ang kanyang kamay. Isang malakas na puwersa ang lumipad sa himpapawid, pinalipad ang mga gwardya ng paatros, na hinampis sila sa mga dingding. Isang dosenang mahusay na sinanay na gwardya ang natalo sa loob lamang ng ilang segundo. Nanlaki ang mga mata ng kapitan sa gulat at hindi makapaniwala. Ito ba ay ang parehong ordinaryong tao mula sa dati? Ang gayong kapangyarihan ay kapantay ng maalamat, napakaraming mga mandirigma. Ang malamig na tingin ni Lito ay nakalok sa kapitan. Bumilis ang tibok ng puso ng kapitan, at walang pagdadalawang isip, ibinagsak niya ang kanyang sandata at napaluhod. Ano ang punto ng pakikipaglaban sa gayong napakatinding lakas? Dalhin mo ako kay Commander Chen, utos ni Lito, ang kanyang boses ay malamig at hindi sumusuko. Yes, sir. Ang kapitan ng mga gwardya ay hindi nang ahas na sumuway. Sa paglabas nila sa piitan patungo sa liwanag, napansin ng kapitan sa simula na si Lito ay walang batik, walang ni isang patak ng dugo sa kanya, na para bang nasa casual na paglalakad lamang siya sa kulungan. Dahil sa pagmamasid na ito, lalo siyang natakot at nag-ingat. Pagkatapos ng maikling pagtatanong, nag-aalinlangan na sinabi ng kapitan kay Lito, Si Commander Chen ay kasalukuyang nasa Temple of Divine Protection. Sigurado ka bang gusto mo siyang harapin ngayon? Let's go? Matigas na sagot ni Lito. Napalunok ng mariin ang kapitan, kinakabahan at ang kanyang lalamunan ay parang may bara. Ang templo ng banal na proteksyon ay hindi isang lugar na basta-basta. Ang mga labi ni Lito ay pumulupot sa isang bahagyang ngisi, at sinulyapan niya ang isang matalim na sulyap sa kapitan. Nagdududa ka ba sa kakayahan ko? Hindi naman, hindi naman. Agad na napaatras ang kapitan, sumisingaw ang kanyang tapang. Samantala, sa Grand Hall ng Temple of Divine Protection, ang Temple Master, si George, ay abala sa paghawak ng mga opisyal na bagay. Biglang may sumabog, galit na galit at hingal na hingal. Master, grabe. Grabe. Bulalas ng mensahero, namumutla ang mukha sa gulat. Sumimangot si George, mahinahon ngunit matigas ang boses. Ano ba kasing pinagkakaguluhan mo? Tandaan mo ang ugali mo. Ang mensahero ay halos lumulukso sa pagkabalisa, tulad ng isang langgam sa mainit na kawali. Master, apurado. Nasira ang unang death row cell. Ano? Nabasag ang kalmado ni George, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Nang marinig ito, ang lahat ay lubos na namangha. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni George habang nagtanong, nakatakas ba ang halimaw na iyon, ang dugo drinking demon? Hindi. Hindi, ibang tao. Sabi nila isa lang itong mortal na sumakop sa dugo drinking demon, at ngayon ay nakalaya na siya. Nauutol na sambit ng nasasakupan. Ang balita ay tumama tulad ng isang bolt mula sa asol, na nagpapadala ng mga ripples ng pagkabigla sa Grand Hall. Nagulat ang lahat ng mga ministro. Marami ang hindi makapaniwala. Paano kayang masupol ng isang mortal lang ang dugo drinking demon? Siguradong may pagkakamali sa report. Eksakto, napakahina ng mga mortal. Habang bumubulong ang mga tao, isang lalaki ang namumukod tango, ang mukha ay mapula at nanginginig na hindi mapigilan. Si Hanan Chen iyon. Kabanata 1163. Totoo ba ito? Sigurado ka ba? Isang mortal lang ang sumakop sa bloodthirsty demon. Si George ay lubos na hindi makapaniwala. Personal niyang pinamunuan ang misyon na hulihin ang bloodthirsty demon at alam na alam niya ang kakilakilabot na lakas ng demonyo. Paano kaya ito nasupil ng isang mortal? Totoo, at sinasabing kinidnap ng mortal ang kapitan ng mga gwardya at patungo sa Divine Palace. Iniulat ng nasasakupan. Nang marinig ito, lahat ng mga ministro ay nagulat. Marami ang nagalit. Gaano kalakas ang loob nitong mortal na hamanin ang Divine Palace?
Kung maglakas loob siyang sumama, sisiguraduhin nating hindi siya aalis. Talaga, hindi niya alam ang lugar niya. Sa gitna ng koro ng galit, isang kaguluhan ang narinig. Mahigit isang dosenang gwardya ang itinapon sa Grand Hall. Dahan daw ang pumasok si Lito. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang humakbang pasulong, nagalit, ikaw ba ang nakatakas mula sa piitan? Inilibot ni Lito ang buong silid at mahinahong sumagot, oo. Ano ang nagdadala sa iyo sa Divine Palace? Tanong ni George, mahinahon ang boses ngunit may halong curiosity. Bahagyang ngumiti si Lito, direktang itinuro si Hanan Chen. Siya. Bahagyang kumunat ang noo ni George. At anong negosyo mo kay Commander Chen? Lumawak ang ngiti ni Lito, kahit wala itong init. Upang itapon siya sa pinakamalalim, pinakamadilim na selda. Ano? Ang silid ay sumabog sa mga ungol ng hindi makapaniwala. Ang boses ni George ay naging seryoso. Ang commander ng banal na palasyo ay hindi isang tao na maaari mong kunin sa iyong kapritsyo. Napangiti ang mga labi ni Lito. Kung ganoon ay kukunin ko na lang siya sa pamamagitan ng puwersa. Maaaring mas mahirap kaysa sa iniisip mo, sagot ni George, halos maluwag ang kanyang tono. Kahanga-hanga ang pagkatalo sa bloodthirsty demon, ngunit narito, may mga mas malakas kaysa sa kanya. Ngayon, hindi ka makakatakas. Siya ay huminto, ang kanyang boses ay may napakamahinahon. Gayunpaman, kilala ako sa aking awa. Kung aaminin mo ang iyong pagkakamali at babalik ka sa iyong selda, baka hayaan ko na lang itong nawala. Nanatiling walang pakialam ang ekspresyon ni Lito. Hindi interesado. Palace Master, hindi na kailangang mag-aksaya ng mga salita sa mayabang na hanggal na ito, pagsingit ni Hanan, ang kanyang boses ay malakas at apurado. Ang lalaking ito ay isang mapanganib na kriminal, isang banta sa ating lahat. Tumango si George, buo na ang desisyon niya. Golden Guard, pumasok ka na. Sa isang iglap, 30 gwardya na nakasuot ng kumikinang na golden armor ang pumaligid kay Lito, ang kanilang presensya ay kahanga-hanga at ang kanilang mga galaw. Ang 30 gwardya na ito, deklara ni George, ay ang pinakamalakas sa Divine Palace, pangalawa lamang sa 4 na hari ng digmaan. Magkasama, ang kanilang pinagsamang kapangyarihan ay karibal ng isang Grand Ascension Master. Sa maluwag na tono, ipinahayag ni George, kaya, ang pagsuko ang tanging paraan mo. Nanatiling tahimik si Lito. Humalaklak si George, na parabang tinutuya ang isang hindi gaanong mahalagang langgam na labis na tinansya ang sariling lakas. Kung ganoon, magpatuloy tayo. Sa kanyang utos, 30 gintong gwardya ang kumilos. Bang! 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 Ang sumunod na nangyari ay nag-iwan sa lahat ng tao sa Divine Palace na tulala. Sa loob lamang ng ilang minuto, lahat ng 30 gintong gwardya ay natalo ni Lito. Isang galaw lang ang ipinadala niya sa bawat isa, na parabang naglalakad siya sa isang bakanteng field. Lahat ay basura. Ngumisi si Lito, nakatingin sa mga nasugatan na gwardya na may hangin na hindi magagapi. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni George, na halatang nagulat sa napakalakas na lakas ni Lito. Gayunpaman, mabilis siyang nakabawi. Nasaan ang 4 War Kings? Mahinahong tanong niya. Kahit na natalo mo ang mga gintong gwardya, hindi mahalaga. Ang tunay na kapangyarihan dito ay nasa 4 War Kings. Sumagot ang isang ministro, si Emok lang ang naruroon. Si Emok ang pinuno ng 4 War Kings. Tiyak na hahawakan niya ito, sabi ni George nang may kumpiyansa. Gamit ang kanyang kamay, si George ay nagutos, pumunta ka at ipatawag si Emok. Hindi nagtagal, dumating na si Emok. Bago pa man siya pumasok sa engranding bulwagan, ang kanyang dominanteng boses ay umalingaw-ngaw sa mga pasilyo, sino ang mga ngahas na manggulo sa Divine Palace. Dudurugin ko sila. Nang makitang papalapit si Emok, naramdaman ni Hanan Chen na parang nakakita siya ng tagapagligtas at nagmadaling batiin siya. Sa working dito, ang brat na iyon ay parang patay na. Ibinagsak ni Emok ang kanyang sandata sa lupa kasabay ng isang malakas na kalabog, ang kanyang boses ay lumalakas, nasaan siya? Ang lakas ng boses niya ay tila yumanig sa mismong bubong ng Grand Hall. Sa sandaling iyon, dahan-dahang lumapit sa kanya si Lito. Itinuro ni Hanan si Lito at sinabing, iyan lalaki. Ang tensyon sa pagitan ng mga ministro ay nawala, at ang mga ngiti ay kumalat sa kanilang mga mukha. Sa working dito, ang batang iyan ay tiyak na mapapahamak. Gayunpaman, nang matano ni Emok si Lito, natigilan siya sa pwesto. Lumapit si Lito kay Emok at malamig na sinabi, hindi ko inaasahan na makikita ka kaagad, hamak na peste. Galit na galit si Hanan, nawala ka na ba sa isip mo? Kilala mo pa ba kung sino siya? How dare you speak like that? Ngunit pagkatapos, sa pagtataka ng lahat, si Emok ay nanginig at napaluhod. Ang buong bulwagan ay nagulo, ang hindi inaasahang eksena ay nag-iwan sa lahat sa pagkabigla.
Nanlaki ang mga mata ni George sa hindi makapaniwala. Moke, anong ginagawa mo? Tumayo ka at labanan mo siya. Namumula ang mukha ni Moke, punong-puno ng luha ang mga mata. Palace Master, inawi ko siya kahapon lang. Ano? At ang kinalabasan. Ang boses ni George ay hamina, may pakiramdam ng pag-iisip na gumagapang sa kanyang tono. Umiling si Moke, mabigat ang boses sa pagkatalo. Natalo ako. It was a crushing defeat. Ang ekspresyon ni George ay lubos na hindi makapaniwala. Si Moke ang pinakakakilakilabot na mandirigma sa buong 7th at 8th realms. Paano kaya siya natalo ng isang mortal? Sa isang iglap, nawala ang mapanuksong tawa na napuno ng bulwagan kanina. Ang mga ministro ay nakatayo sa nakatulala na katahimikan, hindi nang ahas na magbitaw ng isang salita. Patres na sana si Hanan nang bigla siyang hinawakan ni Lito. Nagpumigla si Hanan, ngunit ang kamao ni Lito ay nagpakawala sa kanya sa sahig. Walang pag-aalinlangan, pinaulanan ni Lito ng 12-dosenang suntok sa mukha ni Hanan, bawat suntok ay dumarating ng may katumpakan. Pagkatapos, hinailan ni Lito ang dogwang si Hanan at ibinaling ang tingin kay George, na nakaupo sa trono. I'm taking this man with me. Anyone have a problem with that? Walang nang ahas magsalita. Si Lito ay nagpakawala ng mapanuksong tawa, ang kanyang boses ay tumutulo ng pangungutya, bago tumalikod at humakbang palabas ng bulwagan. Bumalik sa unang death row cell, inihagis ni Lito si Hanan sa selda na may malamig at nakahiwalay na hangin. Alagaan mo siyang mabuti, simpleng sabi niya. Mula sa loob ng selda ay nanggaling ang isang paos at masasamang boses. Huwag kang mag-alala. Lumingon si Lito sa masunuring bantay na nakatayo sa malapit. I-lock mo ang pinto. Oo, Ginoo. Ang kapitan ng gwardya ay nagmadali upang isecure ang selda, ang mabigat na kalanog ng kandado ay umaalingaw-ngaw sa koridor. Bumalik si Lito sa tirahan ng Leo, kung saan si Fiona, na sabik na gising magdamag, sa wakas ay napangiti. Nagmamadali siyang yakapin siya, nanginginig ang boses sa pag-aalala, anak, nasaktan ka ba? Kalmadong umiling si Lito, hindi, ayos lang ako. Sumigaw si Luna na may masayang ngiti, sabi ko sa iyo, pinagpala siyang Master Lito. Walang masamang mangyari sa kanya. Sa totoo lang, hindi ko inaasahan na babalik ka. Si Clarissa, na dumating upang tingnan si Fiona, ay halatang nabigla nang makita niya si Lito. Sa kaibuturan niya, naguguluhan siya. Paano posibleng makabalik ng buhay ang taong tumawid kay Hanan Chen? Clarissa, may malaking nangyari. Pumasok si Zinan, humihingal at halatang nataranta. Napabuntong hininga si Clarissa, ano pa ba ang mas malaki kaysa sa pagpapakawala sa batang ito? Bahagyang umiwas ng tingin si Zinan kay Lito at bumulalas, may nakatakas mula sa piitan. Natalo nila ang Golden Guards at pinabagsak pa si Moke. At si Commander Chen nahuli rin siya. Walang nakakaalam kung nasaan siya ngayon. Nanlaki ang mga mata ni Clarissa sa pagtataka. Iyan ay makabagbag damdaming balita. Pagkatapos ay muli niyang sinulyapan si Lito, ang tono niya ay may panunuya, well, mukhang maswerte ang batang ito dahil sa kaguluhan. Pag-usapan ng tungkol sa pagiging nasa tamang lugar sa tamang oras. Ngunit may mas magandang balita, dagdag ni Zinan na may nakakalokong ngiti. Dahil sa lahat ng ito, nagkataon na nasagasaan ko ang War King. He's coming to apologize and said he'd stop by our house in an hour. He's agreed to be our guest for a while. Naniniwala ka ba sa swerte natin? Napahiyaw si Clarissa sa tuwa, ang kanyang boses ay tumatagos sa hangin. Annalisa, halika dito dali. Nagmamadaling lumapit si Annalisa, halata ang kanyang pananibik nang malaman niyang darating ang kilalang mandirigma, si Moke. Lumapit si Clarissa, may ibinulong sa tenga ni Annalisa. Isang pamumula ang kumalat sa pisngi ni Annalisa, at nahihiya siyang nagsalita, ina. Sumigaw si Zinan, huwag kang masyadong mahiya. Kung ang hari ng digmaan ay nagustuhan ka at gagawin kang kanyang asawa, ang buong pamilya natin ay tataas sa katayuan. Kinagat ni Annalisa ang kanyang labi, ang kanyang imahinasyon ay tumatakbo ng ligaw sa pag-iisip na maging babae ng War King, ang kanyang puso ay tumitibok sa pag-asa. Saglit na nag-alinlangan si Fiona bago nagsalita, Clarissa, maaari mo rin bang irekomende si Lito kay War King? Medyo may kakayahan din siya. Si Clarissa ay nagpakawala ng mapanuksong tawa na iniikot ang kanyang mga mata. Fiona, huwag mong gawin ito sa maling paraan, ngunit sa mata ng War King, ang iyong anak ay malamang na hindi mas mahalaga kaysa sa isang langgam. Tumaas ang isang kilay ni Lito ngunit nanatiling tahimik. Tinuro siya ni Clarissa, hindi man lang siya nakikipagtalo. Alam niya mismo. Ngunit, dahil para tayong magkapatid,
hindi kita iiwan sa pagkakataong ito, sabi ni Clarissa, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kalokohan. How about this? Let Lito serve tea and water later. Baka magustuhan siya ng War King at mag-alok sa kanya ng posisyon ng katulong sa mansyon ng War King. Dahil doon, kumagalpak ng tawa si Clarissa, at tinakpan ni Annalisa ang kanyang bibig, sabay hajejek. Halatang nagalit si Fiona, Clarissa, kung hindi ka tutulong, ayos lang, pero hindi na kailangang ipahiya kami ng ganito. Huwag kang makipagtalo sa kanila, may sumingit, sinusubukang pakalmayan ang sitwasyon. Biglang nagsalita si Lito, tinutugunan si Fiona, sa tingin ko ay hindi naman masama ang paghahain ng tsaa at tubig. Anak, pasensya na, kasalanan ko ang lahat sa pagiging inutil, paghingi ng tawad ni Fiona na may hitsura ng panghihinayang. Ayos lang, sagot ni Lito, isang mahinang ngiti na sumilay sa gilid ng kanyang bibig. Tumawa ng malakas si Clarissa, Fiona, tingnan mo. Mukhang nagkaroon ng kaunting kamalayan sa sarili ang anak mo pagkatapos niyang makulong. Ang isang mortal na dumarating sa larangan ng paglilinang ay nakatakdang maging isang utusan. Dapat niyang ituring ang kanyang sarili na mapalad na makatapak man lang sa tirahan ng War King. Ngumisi si Annalisa, pinagpapantasyahan na ang pagiging asawa ng War King at inutusan si Lito na mag-serve ng tsaa at tubig. Ang mag-ina ay tumawa ng may pagmamataas na lubos nilang namiss ang makabuluhang kinang sa mga mata ni Lito. Sapat na ang Saturday, pumunta ka na at bumili ng mga magagandang pastry ngayon. Walang pasensya na sumigaw si Zinan. Annalisa, kunin mo ang mga dahon ng tsaa na iniipon ko. Malakas niyang dagdag. Makalipas ang isang oras, handa na ang lahat, at sa tamang oras, huminto ang karwahe ng War King sa pasukan ng tirahan ng Leo. Sina Zinan, Clarissa, at Annalisa, tulad ng tatlong sabik na lapdog, ay halos natarante sa tuwa habang pinapasok nila ang War King sa kanilang tahanan. Please, Your Highness, umupo ka, sabi ni Zinan. Kamahalan, inihanda namin ang mga delicacy na ito lalo na para sa iyo, sabi ni Clarissa, na sinulyapan si Annalisa. Kinaway-kaway ni Annalisa ang kanyang balingkinitang baywang habang papalapit sa War King, ang kanyang boses ay umaapaw ng tamis, pagbati, kamahalan. Hari ng digmaan, ang aking anak na babae ay napakawalang ingat na nasaktan ka noong nakaraan. Kami ay humihingi ng tawad. Sabi ni Clarissa na may mainit na ngiti. Si Annalisa ay nagpout ng labis, hari ng digmaan, sobrang nagigilty ako at gusto kong bumawi sa iyo. Pinasadahan siya nito ng pilikmata ng malandi. Nagsalubong ang kilay ni Emok sa pag-unawa. Binigyan niya ng masinsinan si Annalisa at ngumiti ng may bakas ng intriga, not bad. Nang makita ang pagkakataon, tuwang-tuwa si Zinan. Hari ng digmaan, tiyak na nauuhaw ka. Mayroon akong ilang premium na tsaa, na may edad na 500 taon, sabi niya, pagkatapos ay tumawag sa likod, dalhin ang tsaa. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas si Lito na may dalang tsaa. Si Emok ay kumakain ng ilang merienda, ang isang braso ay nakapulupot sa payat na baywang ni Annalisa, na mukhang tuwang-tuwa. Casual na dama po ang kanyang tingin kay Lito, na naghahain ng tsaa, at agad na namutla ang kanyang mukha. Sumulyap si Lito sa kanya at bahagyang umiling. Si Emok, na magsasalita na sana, ay agad na tumikim. Ano ang iyong kinatatayo dyan? Bilasan mo at ihain ang tsaa sa hari ng digmaan. Walang silbi. Pinagalitan ni Zinan si Lito dahil sa kanyang hindi pagkilos. No need, mabilis na ikinaway ni Emok ang kanyang kamay bilang pagtanggi. Giit ni Zinan, hari ng digmaan, mangyaring huwag tumayo sa seremonya. Isa lamang siyang walang kwentang ordinaryong tao. Kung mapapansin niya ang iyong mata, maaari mo siyang dalhin sa iyong ari-arian bilang isang utusan. Maaari siyang matulog sa woodshed o sa doghouse para sa lahat ng aking pakialam. Kabanata 1164. Nang marinig ni Zinan na ibinasura si Lito bilang isang walang kwentang mortal, halos sampain si Emok ng malakas. Maingat niyang sinulyapan si Lito, hinahanap ang kanyang reaksyon. Ngumiti lang si Lito at sinabing, Warrior King, paki-enjoy muna ang iyong tsaa. Mabilis na tinanggap ni Emok ang tasa gamit ang dalawang kamay, paulit-ulit na nagpahayag ng pasasalamat, salamat, salamat. Bakit ka nagpapasalamat sa kanya, Warrior King? It's his honor to serve you, tea. Napangiti si Clarissa. By the way, baka nakalimutan mo, pero last time na pinatay niya ang blue rhinoceros mo, and you, in your magnanimity, spared him. Masiglang tumanggo si Zinan, talaga, Lito, bilasan mo at pasalamatan ang haring mandirigma. Emok waved his hands dismissively, no need, no need. Tumawa si Clarissa, Warrior King, hindi na kailangang maging magalang. Ang pagpatay sa blue rhinoceros ay isang malaking kasalanan.
Ang paghingi ng tawad ay ang pinakamaliit na magagawa niya. Sa katunayan, hindi sapat ang paghingi ng tawad. Dapat siyang lumuhad at humingi ng tawad. Nang marinig ito, mahinang tumawa si Lito. Pinandilatan siya ni Clarissa, "How dare you laugh in presensya ng Warrior King?" Mahinahong sumagot si Lito, "Kung gusto mong lumuhad ako, dapat ay karapat-dapat siya rito." Hahaha. Humagalpak ng tawa si Clarissa, "Siguro nasisiraan ka na ng bait. Ang makapangyarihang haring mandirigma ay maaaring durugan ka sa pamamagitan lamang ng kanyang maliit na daliri, ngunit maglakas loob kang magsalita ng mga ganyang kabastusang salita." Si Zenan, sa takot na baka madamay siya sa kay-abangan ni Lito, ay galit na sumigaw, "Matigas ang ulo mong tanga, humingi ng tawad ngayon." Si Emoke ay tumayo ng mabilis na parang Jack in the Box, butil-butil na pawis na tumutulo sa kanyang noo, at bam-ulong, hindi na kailangan. Si Annalisa, na may mapanuksong ngiti, ay kumapit sa braso ni Emoke, ang kanyang boses ay umaapaw ng pulot, "Master Working, hindi na siya kailangang ipagtanggol. Kung ikukumpara sa atin mula sa immortal na kaharian, siya ay walang iba kundi isang butil ng alikabok." Hindi pa nakontento, si Annalisa, na inaalala ang sampal na natanggap niya dati, nagpout na may nagkukunwaring hinaing, "Wala kang ideya, ilang araw lang ang nakalipas, nagkaroon siya ng lakas ng loob na sampelan ako. Ang kahabag-habag na bastardo na iyon. Master Working, kailangan mo akong ipaghiganti." Tumugon si Lito na may mahinahon, halos walang pakialam na tono, "At paano mo gustong maghiganti?" Sa wakas, nagpapakita ka ng kaunting takot, ginisyon ni Annalisa. "Siyempre, gusto kong ibalik ni Master Working ang pabor sa pamamagitan ng isang sampal." Tumango si Lito kay Emoke, "Sige, sampelan mo siya." Tumango si Emoke bilang pagsang-ayon. "At least alam mo ang lugar mo." Sabi ni Annalisa na may kasiyahang tango. "Dahil napaka-cooperative mo, magiging bukas palad ako. Sapat na ang 3 sampal, bagamat noong una ay 10 ang iniisip ko." Lito clicked his tongue, 3 sampal. Iyon ay halos hindi sapat. Gawin itong 10. Walang pakialam si Annalisa, pagkatapos ng lahat, hindi siya ang pupunta sa receiving end. She clapped her hands in delight, "Lord Working, please don't hold back. Lagyan mo ito ng kaunting puwersa, mas mabuti kung hindi na niya makilala ang sarili niyang mga magulang pagkatapos." "Huwag kang mag-alala," Emoke smirk, pagkatapos ay tinawag ang kanyang 2 subordinate, "Halika dito, bigyan siya ng 10 sampal." Ang taong itinuturo niya ay walang iba kundi si Annalisa mismo. Lumapit ang 2 matipunong alipors, sinunggaban ng isa si Annalisa habang ang isa ay hindi nag-atubiling kumilos. Ang eksena ay nag-iwan kina Zenan at Clarissa na lubos na natakot. "Hari ng digmaan, bakit mo pinaparusahan si Annalisa? Tiyak na may pagkakamali. Ang ordinaryong tao ang nararapat na parusahan." Nauutal na sabi ni Zenan, nanginginig ang boses. Emoke sneered, "Mga walang isip." Nilinggan niya ang iba pa niyang mga nasasakupan at samugaw, kunin ang 2 ito at bigyan ng tig-10 sampal. Sina Zenan at Clarissa ay agad na sinunggaban at sinampal ng 10 beses na magkasunod. Napuno ang hangin ng mga panaghoy ng pamilya ng 3. Pagkatapos ay lumapit si Emoke kay Lito, hinawakan ang kanyang mga kamay bilang magalang na kilos, at sinabing, "Humihingi ako ng paumanhin sa abala ngayon." Ang trio na sina Zenan, Clarissa, at Annalisa ay natulala. "Working? Dapat may hindi pagkakaunawaan. Kami ang nag-imbite sa iyo. Walang anuman ang lalaking iyan." Nagprotesta si Clarissa, ang boses niya ay may galit. "Mga walang isip talaga kayo," Emoke scoffed. "Narito ang tunay na master, at gayon pa man ay patuloy niyo siyang tinatawag na ordinaryo at walang kwenta. Alam mo ba na ang lalaking ininsulto niyo ay ang tanging tao sa magkabilang larangan na kayang talunin ako?" Ano? Masyadong natigilan si Zenan upang i-proseso ang mga salita. Natigilan silang 3, nagugulo ang isip nila sa gulat at hindi makapaniwala. Ang inaakalang walang kabuluhan ay talagang tinalo ang hari ng digmaan. Sa sandaling iyon, naunawaan ng lahat kung bakit nagawang lumabas ni Lito sa tirahan ng Working nang hindi nasaktan. Ito ay hindi lamang isang stroke ng swerte, ito ay ang kanyang tunay na lakas. Sa sandaling iyon, umiling si Emoke at walang pakialam na sinabi, "Zenan, hindi ba? Narinig kong naglilingkod ka sa Divine Palace. Simula bukas, hindi mo na kailangang pumunta pa." Dahil doon, lumingon siya kay Lito at bahagyang yumoko. "You're welcome to stay at my residence anytime. I'll make sure the finest wine are served. Staying in this hovel is beneath you." Isang masamang tingin ang ipinukol niya sa tirahan ng Leo bago humakbang palayo. Lito. Si Fiona, na nakatayo sa sulok, ay humakbang pasulong at niyakap si Lito, ang kanyang mukha ay nagniningning sa pagmamalaki.
Talaga bang natalo mo ang War King? Tanong niya na parang nasa panaginip. Tumango si Lito, ngumiti ng malumanay. Opo, inay. I've been meaning to tell you don't need to worry about me anymore. Tumango si Fiona, nanlambot ang kanyang mga mata. I'm sorry. I had no idea you were so capable. I won't meddle in your affairs again. This past few days must have been hard on you. Fiona. Si Clarissa, sa wakas ay napawi sa kanyang pagkagulat, kumapit sa binti ni Fiona. Fiona. Pakiusap, humingi ng awa sa hari ng digmaan. Kumunat ang noo ni Fiona. Kahit na ilang taon na silang magkaibigan, hindi niya mapapansin ang kahihiyan na ibinunte ni Clarissa kay Lito. Umiling siya, sumagot siya, I'm sorry, Clarissa. Kayo ang nagdala nito sa inyong sarili. Si Clarissa ay bumagsak sa sahig sa kawalan ng pag-asa, ang kanyang pamilya ay nagsiksikan, umiiyak ng mapait. Samantala, si Luna ay tapos ng mag-impake at lumabas, umalis kasama sina Lito at Fiona. Kalalabas lang ng tatlo sa Jiang City nang kumunat ang noo ni Lito. Naramdaman niyang may bumubuntot sa kanila sa loob ng mga pader ng lungsod. Para sa kaligtasan ng kanyang ina at ni Luna, umiwas siya sa pagkilos. Ngayon, kailangan niyang humanap ng ligtas na lugar upang manirahan sa kanyang ina. Pagkatapos ng maraming deliberasyon, napagpasyahan niya na ang pinakamapagkakatiwalaang tao sa mundo ng paglilinang ay si Nanshan Feng mula sa North Star Palace. Ito ay hindi dahil sa anumang personal na ugnayan sa pagitan nila, ngunit dahil si Lito ay minsang nakagawa ng malaking pabor sa kanya, at si Nanshan ay kilala sa kanyang pagkamatapat. Karaniwang maaasahan ang gayong tao. Dinala ni Lito ang kanyang ina sa North Star Palace. Buti na lang at hindi gumagalaw ang mga malabong figure na sumusunod sa kanila. Sa kanilang pagdating, pinakinggan ni Nanshan ang kahilingan ni Lito at kaagad na pumayag na manatili si Fiona ng pansamantala. Makatiyak ka, sabi ni Nanshan na may hindi natitinag na determinasyon, ang iyong ina ay magiging ligtas dito. Gagawin ko ang lahat sa aking makakaya upang protektahan siya. Maliban kung bumagsak ang North Star Palace, walang pinsalang darating sa kanya. Tumango si Lito. Yan ay Feminine Ordinal Indicator alamat. Yan ay kalahati. Nang tumalikod siya para umalis, nag-alinlangan sandali si Nanshan, pagkatapos ay tinawag siya. Napagtanto mo ba na ang iyong kamakailang mga high-profile na aksyon sa mundo ng paglilinang ay nakakuha ng maraming atensyon? I'd advise you to keep a lower profile. Walang magawa si Nanshan, bagaman ikaw ay napakalakas, ang mundo ng cultivation ay puno ng hindi mabilang na mga eksperto at talento. Pinutol siya ni Lito bigla, wala akong pakialam. Pumunta ako dito para maghanap ng tao, at kapag mas nakakaakit ako ng atensyon, mas mabuti. Sige. Wala akong planong kumbansihin ka pa rin, sagot ni Nanshan, na tila inaasahan ang tugon na ito. Sana mahanap mo ang taong iyon. Tumango si Lito at tumalikod para umalis. Sa sandaling iyon, nagsalita ang personal na bantay ni Nanshan, nakatanggap kami ng salita mula sa lihim na kaharian. Ang Immortal Fate Palace ay nakatutok na kay Lito. Baka humingi pa sila ng tulong sa Six Palaces. Palace Master, ano ang dapat nating gawin? Dahan daw ang nagsalita si Nanshan, na-offend ni Lito ang Dustless Palace dahil sa ating North Star Palace, at ngayon ay nakuha na niya ang atensyon ng Immortal Fate Palace. Kahit na ano pa, hindi natin siya masasaksak sa likod. Nag-alinlangan ang gwardya, ngunit ang Immortal Fate Palace ay hindi madaling harapin. Nag-isip sandali si Nanshan bago sinabing, mag-issue ng proklamasyon. Mula ngayon, mananatili ako sa pag-iisa sa loob ng isang taon, hiwalay sa makamundong mga gawain. Lahat ng malalaking desisyon ay maghihintay hanggang sa ako ay lumabas. Yes, Palace Master, sagot ng gwardya. Samantala, matapos ayusin ang kanyang ina, umalis si Lito sa North Star Palace na may magaan na hakbang. Habang naglalakad siya sa isang masukal na kagubatan, biglang huminto ang kanyang mga yapak. Malamig niyang wika, 10 araw mo na akong sinusundan. Magpakita ka. Walang tugon. Ipinikit ni Lito ang kanyang mga mata, naramdaman ang aura sa loob ng 100 metro sa paligid niya. Kailangang sabihin, isa itong top tier na dalubhasa, lalo na sanay sa pagtatago kaya't kahit ang kanilang presensya ay hindi matukoy. Gayunpaman, nagawa pa rin ni Lito na makakita ng kapintasan. Whoosh! Sa isang pitik ng kanyang pulso, nagpadala si Lito ng isang pilak na karayom na lumilipad. May mahinang kaluskos mula sa kakahuyan sa likuran niya. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Lito. Nakuha mo. Sa sumunod na segundo, nawala siya sa kanyang kinatatayuan. Ilang sandali pa, muli siyang lumitaw, hinawakan ang kwelyo ng isang lalaking nakasuot ng itim, hinaila siya pababa mula sa puno. Sino ka? Bakit mo ako sinusundan? Malamig na tanong ni Lito.
Ang lalaki, gayunpaman, ay pumulupot sa kanyang mga labi sa pang-aalipusta, ang kanyang saloobin ay tumutulo sa kay-abangan. I suggest you let me go and apologize to me Pot Ellie. Tumaas ang isang kilay ni Lito. Bakit ako hihingi ng tawad sa isang palihim na daga na katulad mo? Hindi mo makukuha ang mga sagot na hinahanap mo, sagot ng lalaki na may dismissive na tono, na tila walang takot. Tumawa si Lito, pagkatapos ay pinagpatuloy ang pag-ipit sa lalaki sa lupa at binigyan siya ng mesensinang pambubugbog. Magsalita ka, o marami akong paraan para makapagsalita ka. Naglabas siya ng koleksyon ng mga makukulay na table tas. Ito ang magpaparamdam sa loob mo na parang pinupunit, na tumatagal ng 7 araw at gabi. Itong isang ito ang magpaparamdam sa iyong ulo na parang sesabog, at ang sakit ay magtatagal ng habang buhay, pinapanatili kang gising. Ang isang ito ay dahan-daang tutunawin ang iyong mga buto, na gagawin kang tumpok ng putik, ngunit hindi ka mamamatay. At ang isang ito. Kinalampag niya ang mga epekto ng bawat laso na parang inilista niya ang kanyang mga mahalagang ari-arian. Unti-unting nagdilim ang mukha ng lalaking nakasuot ng itim. Hindi mo dapat ako ginulo, ungol niya. Hayaan mong may ipapakita ako sa iyo. Umabot siya sa bewang niya at naglabas ng puting jade token. Sa gitna ng plaque, 2 kilalang karakter ang masalimuot na inukit, Eternal Prosperity. See this. Ako ay mula sa Eternal Prosperity Palace, ang sagradong Eternal Prosperity Palace ng Secret Realm. Ang 6 na palasyo at 12 realms ay nasa ilalim ng jurisdiction nito. Dapat alam mo na ang background ko ngayon. Kung papatayin mo ako, ginagarantiyahan kong magiging haunted rat ka sa buong mundo ng cultivation, na walang lugar na mapagtatagwan. Ganoon ba talaga, Katekot? Baka sa mukha ni Lito ang tunay na pagkagulat. Kung natatakot ka, bitawan mo ako, masiglang sabi ng lalaking nakaitim, sa pag-aakalang tinakot niya si Lito. Ha! Naging yelo ang ekspresyon ni Lito. Walang pag-aalinlangan, pinilit niyang ipasok ang isang tableta sa bibig ng lalaki at sinabing, lumaki ako sa takot. Walang kahulugan sa akin ang mga pananakot mo. Ilang sandali pa, ang ulo ng lalaking nakasuot ng itim ay parang nahati. Napahawak siya sa kanyang bungo, namimilipit at gumulong-gulong sa lupa sa matinding paghihirap. Makalipas ang 1 oras, sa wakas ay hindi na niya ito nakayanan pa. In a frenzied voice, he screamed, I'll talk. I'll tell you everything. Just kill me, please. Tinapik ni Lito ang isang pressure point sa katawan ng lalaki, at ang sakit ay agad na hamuupa. Sa malademonyong ngiti, utos ni Lito, magsalita ka. Kabanata 1165. Si Stanley yun, ang master ng Immortal Fate Hall, ang nagpadala sa akin upang sundan ka, at ubiling pag-amin ng lalaking nakasuot ng itim. Idiniin pa ni Lito, bakit kanya ipapadala para sundan ako? Nikotikip ang mga ngipin ng lalaki, halatang pinipigilan pa rin. Marahan na tumawa si Lito, mukhang hindi sapat ang nakaraang round of persuasion. Let's crank it up a notch this time. Magsasalita ako, magsasalita ako. Marahas na nanginig ang lalaki sa alaala ng kanyang paghihirap kanina. Sabi niya kung may nakita akong koneksyon sa pagitan mo ni Hansel Yu, tatanggalin kita kaagad. Sino si Hansel Yu? Kumunat ang noo ni Lito, ang pangalan ay hindi pamilyar sa kanya. Siya ang dating master ng Eternal Prosperity Hall. Ngunit 10,000 taon na ang nakalilipas, ang bulwagan ay nawasak, at si Hansel ay nawala, paliwanag ng lalaki, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Lito. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Lito. Si Hansel ay nawala 10,000 taon na ang nakalilipas, at halos kasabay na ang milyong gulang na demonyo ay tinatakan sa loob ng sinaunang Jade. Maaari bang magkaroon ng koneksyon? Habang si Lito ay nawala sa kanyang pag-iisip, nakita ng lalaking nakaitim ang kanyang pagkakataon at naghanda sa paghampas. Basag. Sa susunod na sandali, ang kanyang kamay ay nagyelo sa gitna ng hangin, pagkatapos ay bumagsak ng mahina. Nabali ang kanyang leeg. Inihagis ni Lito ang walang buhay na katawan sa tabi at tumayo. Noong una, sinadya niyang hanapin si Ning Beiyu, ngunit ngayon, ang imahe ng Millennium Enchantress na nagbabantay sa Tree of Heavenly Roots ay lumitaw sa kanyang isipan. Ang mahinang silwete na iyon ay naglabas ng hindi maipaliwanag na kalungkutan. Ano ba talaga ang nangyari 10,000 taon na ang nakalilipas? Bakit nawasak ang Eternal Prosperity Palace? At ano ang relasyon ng Millennium Enchantress at ni Hansel Yu? Ipinikit ni Lito ang kanyang mga mata, nag-isip sandali, at nagpas siyang bisitahin ang Eternal Prosperity Palace. Bumalik siya sa Ging City at natagpuan ang Poison Master sa labas ng lungsod. Sa kabutihang palad, ang Poison Master ay nasa kanyang tolde pa rin, na gumagawa ng mga bagong lason.
Nang maramdaman ang isang nanghihimasok, magpapakawala na sana siya ng agos ng sumpa, ngunit nang makita si Lito, nagbago ang kanyang ekspresyon, at mabilis na kumalat ang isang ngiti sa kanyang mukha. Ano ang utang ko sa iyong pagbisita? Tanong niya. Mahinahong sumagot si Lito, samahan mo ako sa isang lugar. Nagtaas ng kilay ang Poison Master. What's in it for me? You may be powerful, but don't expect me to work for free. Sinabi ni Lito, mayroon akong lihim na formula para sa isang sinaunang lason. Napukaw nito ang interes ng Poison Master. Siya lean forward na sabik. Isang hindi ko pa nakikita. Tumango si Lito. Talagang hindi mo nakita. Pero syempre, hindi ko ito maipapakita sa iyo ngayon. Pinagsalikop ng Poison Master ang kanyang mga kamay, nag-alinlangan ng ilang segundo, pagkatapos ay tiyak na tumango. Sige, sasamahan kita. Nang tumayo siya, huminto siya at nagtanong, nga pala, saan tayo pupunta? Eternal Prosperity Palace, deklara ni Lito. Ang Poison Ghost ay natigilan, ang kanyang mga mata ay hindi kumikislap kay Lito, na parang tahimik na nagtatanong, seryoso ka ba? Umiling si Lito. Hindi ako nagbibiro. I mean it. Sumimangot ang Poison Ghost. Ang Eternal Prosperity Palace ay nasa Forbidden Realm. Para makapasok, kailangan natin ng guide na nakarating na sa Saintly Ascension Stage. Saan ka makakahanap ng isang banal na walang kamatayang tulad niyan? Tinuro ni Lito ang sarili. Ikaw. Nanlaki ang mga mata ng Poison Ghost sa hindi makapaniwala. Hindi niya inaasahan na nakaakyat na si Lito sa Saintly Ascension Stage. Kahit na hindi ka manloloko, at makapasok tayo sa Forbidden Realm, ang palasyo ng Eternal ay binabantayan ng husto ng mga piling puwersa. Iyan ang pinakamagaling sa Forbidden Realm. Paano natin sila haharapin? Bahagyang ngumiti si Lito. Don't worry about that. Just follow my lead. Ang Poison Ghost ay iwinagayway ang kanyang kamay. No way. This is a suicide mission. Sa sandaling iyon, naglabas si Lito ng isang piraso ng papel. Isang sinaunang recipe ng lason ang 9 Revolution Soul Devouring Pill. Nang marinig ang pangalan, ang Poison Ghost ay nanginig, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pagnanasa, tulad ng isang pusa na nakakita ng isda. Iyan ba ang maalamat na tableta na maaaring magnakaw ng kaluluwa ng isang tao? Nagliwanag ang mga mata ng Poison Ghost. Tumango si Lito. Eksakto. Ang Poison Ghost ay nasa tabi ng kanyang sarili sa Pananabik. Kung makakagawa ako ng 9 Revolution Soul Devouring Pill, magiging alamat ako sa Cultivation World. Sa isang matunog na palakpak ng kanyang mga kamay, napabulalas siya, sige, sasamahan kita sa Eternal Prosperity Palace. Di nagtagal, itinuro ng Poison Master kay Lito ang mga incantation at pamamaraan para makapasok sa lihim na kaharian, at matagumpay na nakapasok ang dalawa dito. Ang espiritual na enerhiya sa lihim na kaharian ay mas siksik kaysa sa mundo ng paglilinang. Huminga ng malalim ang Poison Master, halos masuray-suray sa tindi. Ang lugar ay nababalot ng ambon, na may mga ibon na umaawit at mga bulaklak na namumukadkad. Ito ay walang kulang sa isang paraiso. Inilabas ng Poison Master ang isang punit-punit na mapa mula sa kanyang bag. Mas gusot ang mapa na ito kaysa toilet paper. Sigurado ka bang mapagkakatiwalaan ito? May pag-aalinlangan na tanong ni Lito. Oo naman. Ito ay isang kayamanan na ninakaw ko sa library ng Big Dipper Palace. Pagmamalaki ng Poison Master, commendat kay Lito ng may pagmamalaki. Pagkatapos maingat na pag-aralan ang mapa at pag-aralan ang nakapalibot na lupain, sinabi niya, ang lihim na kaharian ay hindi malaki, 7 bundok lamang sa kabuuan. Kasalukuyan kaming nasa pagitan ng dalawang ito. Itinuro niya ang isang lugar sa mapa at nag-trace ng linya gamit ang kanyang daliri. Kailangan lang nating magtungo sa timog, tumawid sa isang bundok, pagkatapos ay pumunta sa hilaga para marating ang Eternal Prosperity Palace. Nang makumpirma na nila ang kanilang direksyon, hindi na sila nag-aksaya ng oras at nagmamadaling pumunta sa Eternal Prosperity Palace. Pagkatapos ng isang araw at gabi ng paglalakbay, nakarating sila sa tarangkahan ng Eternal Prosperity Palace. Sa ibabaw ng matayog na bundok ay nakatayo ang isang engranding palasyo, kahit na ngayon ay wasak na ito. Madilim ang loob, walang anumang ilaw. Habang umaakyat si Lito sa hagdan, biglang, tumigil ka. Isang mandirigma na nakasuot ng puting baluti ang bumungad sa kanya. Ang Eternal Prosperity Palace is a forbidden zone. Bawal pumasok. Ang Poison Ghost ay mabilis na yumuko sa likod ni Lito, naghahanap ng takip. Sinulyapan ni Lito ang papalapit na figure at nagsalita ng may kalmado, halos walang pakialam na tono, at paano kung pipilitin kong pumasok. Ngumisi ang mandirigma, pagkatapos ay maghanda upang matugunan ang iyong wakas.
Nang walang ibang salita, ang mandirigma ay sumugod pasulong, direktang itinutok ang kanyang sibat kay Lito. Hindi gustong mag-aksaya ng anumang oras, itinaas ni Lito ang kanyang palad at nagpakawala ng malakas na shockwave. Boom! Ang mandirigma ay pinalipad, lumapag sa isang tuhod. Nagtataka siyang tumangala at nagtanong, ano ang pangalan mo? Lito Argel, ang simpleng sagot nito. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ang mandirigma ay umungol, ikaw. Teka lang. Dahil doon, nag-transform siya sa isang bahid ng gintong liwanag at naglaho. Hoy, Lito, baka umalis ang lalaking iyon para kumuha ng reinforcements. Dapat na tayong magmadali. Kinakabahang bulong ng Poison Ghost. Hindi na kailangang mag-alala, walang pakialam na sagot ni Lito, naglalakad sa Eternal Prosperity Hall na parang naglalakad siya sa isang hardin. Samantala, sa Hall of Celestial Fate. Guru, may nangyaring kakilakilabot. May pumasok sa Eternal Prosperity Hall. Sumugod ang sugatang mandirigma, halata sa boses ang gulat habang iniuulat ang insidente. Sa trono, walang figure ng tao, tanging isang manipis, ethereal na puting ambon. Mula sa loob ng ambon, isang boses ng babae ang lumabas, matalas at nag-uutos, sino ang nangahas na suwayin ako? Sa loob ng 10,000 taon, walang sino man ang nangahas na labagin ang aking utos at humakbang sa lugar na iyon. Isang mandirigma, nakatayong matatag, ang sumagot, hindi ko siya kilala, aking ginang. Siya ay isang binata na tinatawag ang kanyang sarili na Lito Argel. Si Lito Argel, isang binata. Nanunuya ang boses, isang malamig na tawa ang umalingaw-ngaw sa ambon. Kaya siya. Hindi ko man lang siya hinanap, pero kusa siyang lumapit sa akin. Sa sandaling iyon, pumasok ang isa pang bantay, na nakaluhod sa harap ng trono. My lady, we have just received word. The men sent to track that mortal. They are dead. Mga walang kwentang walang isip. Bakas ang galit ng babae, tumutulo ang kamandag sa boses. Well. Mukhang ang mortal na ito mula sa earthly realm ay may kaunting kasanayan. Samantala, si Lito at ang Poisoned Ghost ay gumala sa karamihan ng Eternal Prosperity Hall, walang nakitang pansin. Gayunpaman, sa isang liblib na silid sa gilid, natuklasan nila ang isang painting na nakasabit sa dingding. Ito ay naglalarawan ng isang lalaki at isang babae, ang kanilang mga figure ay magkakaugnay sa isang matalik na yakap. Ang lalaki ay kapansin-pansing gwapo, may marangal at martial bearing. Ngunit ang mukha ng babae ay may sira, bakat ng ilang matutulis na instrumento, na naging dahilan upang hindi makilala ang kanyang mga katangian. Sa kabila nito, ang pagpipinta ay napakahusay na detalyado, at ang tindig at anyo ng babae ay may kakaibang pagkakahawig sa Millennial Enchantress. Ibinaba ni Lito ang kanyang ulo, malalim ang iniisip. Kung ang Millennial Enchantress talaga ang may bahay nitong Eternal Prosperity Hall, bakit hindi pa siya bumalik? Ano ang nangyari 10,000 taon na ang nakalilipas? Ang mga sagot ay tila nababalot ng hamog na kasing kapal at hindi maarap gaya ng ambon na bumabalot sa trono. Umalis na tayo rito. Matagal nang inabandona ang lugar na ito, wala nang natitira. Kung hindi tayo aalis ngayon, malapit na ang mga reinforcement, udyok ng Poison Ghost, nanginginig ang boses sa takot. Tumanggaw si Lito, naglaan ng ilang sandali upang alisin ang isang painting sa dingding at itago ito sa kanyang spatial ring bago sila lumabas sa Eternal Prosperity Hall. Nang nasa labas na si Poison Ghost, nakahinga ng maluwag na walang dumating na mga reinforcement, binilisan niya ang kanyang lakad ng may pakiramdam ng ginhawa. Maghintay. Bigla siyang hinawakan ni Lito, nakapikit habang pinagmamasdan ang mapanglo na paligid. Poison Ghost, dilat ang mata, sumagot, ngayon ikaw ang paranoid. Walang tao dito. Napangiti si Lito, hindi lang may tao, kundi mahusay silang magtago. Nagtaas siya ng boses, lumabas ka, bakit parang ipis? Sa sandaling iyon, umalangaw-ngaw sa kanilang paligid ang isang nakakagigil na tawa, at ang boses ng isang babae ay nanunuya, kanina pa ako nakatayo sa harap mo. Hindi mo ba ako nakikita? Halos malaglag ang Poison Ghost sa takot, what, where is she? Nakikita ba natin ang mga multo? Itinuon ni Lito ang kanyang tingin at napansin ang isang kakaibang puting ambon na lumulutang sa hangin sa hindi kalayuan. Noong una, hindi niya ito natano sa gitna ng pag-anod ng mga ulap na pumapalibot sa lugar, ngunit sa mas malapit na pagsisiyasat, ang ambon na ito ay kakaibang kakaiba. Tumayo ka. Binalaan ni Lito ang Poison Ghost habang itinutulak niya ang sarili pasulong, naglulunsad ng malakas na suntok patungo sa mahiwagang ambon. Ikaw lang. Tumulo ang boses ng babae ng sarcasm. Ang puting ambon na bumabalot sa kanya ay agad na naglaho sa manipis na hangin.
Lumingon si Lito para lamang makita ang ambon na muling lumitaw sa kanyang likuran. Ano? Natatakot ka? Kalaban sa Immortal Fate Palace, mamamatay ka sa sobrang takot. Nagsalita siya ng makamandag. Walang salita, pinunit ni Lito ang isang strip ng tela mula sa kanyang damit at piniringan ang kanyang sarili. Isang biro, sa tingin mo ito ay. Naputol ang kanyang mga salita nang pumutok sa kanya ang kamao ni Lito, na pinipilit siyang mapabuntong hininga at bahagyang umiwas sa suntok. Tumawa si Lito, paano iyon para sa isang paglipat? Nakakasabik. Natahimik ang babae, na pagtantong minamaliit niya ang binatang ito. Bilang isang batikang mandirigma, alam na alam niya ang malalang kahihinatnan ng pagmamaliit ng isang kalaban sa larangan ng digmaan. Si Lito ay nakatayo pa rin, naghihintay sa lubos na katahimikan. Umikot ang puting ambon sa paligid niya. Parehong partido ay nakatayo sa isang tensyon standoff, ang bawat isa ay naghihintay para sa isa't isa upang gumawa ng isang nakamamatay na pagkakamali. Sa mga sandaling tulad nito, ang unang nawala ng katahimikan ay ang natatalo, malamig na sabi ni Lito. Ngumisi ang babae, magiging ikaw yan. Walang makakapagpawala sa akin. Ganun ba? Isang misteryosong ngiti ang naglaro sa labi ni Lito. Ikaw ang naglaslas ng painting sa side chamber ng Eternal Prosperity Hall, hindi ba? None of your business. Bawi ng babae. Marahan na tumawa si Lito, huminga ng malalim bago nagtaas ng boses, nakita ko na ang babae sa painting na iyon. Napakaganda niya, ang tipong mahuhulog ang sinumang lalaki sa unang tingin. At gayon paman, palagi kang lumilitaw na parang puting ambon. Nahihiya ka yata na ipakita ang totoong mukha mo, ha? Ikaw. Nanginginig sa galit ang boses ng babae. Shut up. Papatayin kita. Umalangaw-ngaw ang tawa ni Lito, haha, babae, ipinakita mo na ang iyong kahinaan. Sa ilang sandali ay ang mga salita ay bumigkas sa kanyang bibig ay siya ay hinampas ng isang kamao sa napakabilis na halos hindi makita, ngunit sa lakas ng isang gumuhong bundok. Ang nanginginig na ambon ay nagkapira-piraso. Nabawi ng katahimikan ang espasyo. Tinanggal ni Lito ang tela sa kanyang mga mata at bumaantong hininga, mukhang ang insidenteng iyon 10,000 taon na ang nakakaraan ay isang maliit na pag-aaway dahil sa selos. Ang matandang lason, na halatang nasa sabik, ay pumalakpak ng kanyang mga kamay nang lumabas siya, kuya, hindi ka kapanipaniwala. Sumagot si Lito na may kalmadong detachment, tara na. Malumanay silang bumababa sa bundok, nakasalubong lamang nila ang isang maliit na batang babae, mga 3 o 4 na taong gulang, na namumulot ng damo sa tabi ng kalsada at kinakain ito.